Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 29, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion, is muli muna natin balikan yung naging series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. Kung kumbaga para may idea sila. So, yung series po namin last time is loving God is hating sin. So, ano nga ba natin papangaralan or maalis do sa taong may nakakasala? Huwag siya magkasala. Kumbaga, kunyari meron kang kaibigan, paano pwede mo ba sabihin sa kanya na kunyari, yung kaibigan mo gumawa ng kasalanan niya. Pwede mo sabihin, mamaya huwag mo na yung kasalanan niya na bukas din na kailangan, di mo na gawin niya na pwede natin ganun, hindi natin maalis agad yan. So, ang unang things natin is pakilala si God. So, pag pinakilala si God, ayun yung makikilala niya, ayun yung susundin niya. Mamahalin niya si God, and i-hate niya yung pag-sin. So, ito yung series namin last time. So, yung series na natin yung araw is 7 March of a Healthy Family. So, kumbaga itong series na ito is discussion to. Kada araw, sa isang linggo, is meron tayong series. So, una, ang series natin ngayon is yung 7 March of a Healthy Family. So, yung tema natin is cash, teen stewardship, and financial freedom. So, ayun, kumbaga yung financial freedom. So, sa buong pamilya, paano nga ba natin pakolektahan ito and pahalagahan para maging healthy? O, magiging isabal po sa financial naman. So, ang Bible verse na laki natin yung araw is Acts chapter 20 verse 34 to 35. So, sabi dito, you yourself, you know this hand of my have supplied my own needs and my needs of my companions in everything I did. I show you that in this hand of heart work we must help the weak, remembering the word of the Lord. Jesus himself said, it's more blessed to give than to receive. So sa Tagalog, kayo mismo ang nakakalam ang mga kamay nito ay naglilingkod sa aking mga pangangailangan at pangakasama ko. Sa lahat ng bagay na pinapakita ko ninyo ay itong gawit paggawa ay dapat tulungan ng mahina at alahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus. Na siya mismo nagsabi, higit mapalad ang nagbigay siya sa tumanggap. So sinabi lang naman dito, diba? Kung sa kunyari sa isang pamilya, merong may nagtatrabaho at ginagamit yun para sa pamilya niya. So kailangan din natin gamitin para sa kalugon ng Diyos. So sa servisyo na paglugod sa Diyos. So kailangan, diba masabi niya mas maganda nga yung ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung bigyan. Mas maganda kung mag-share tayo ng blessing. So kung may natanggap tayong blessing sa buhay natin, i-share natin ito sa iba. So para lang makakalakayan tayo doon ako sa unang nating katuruan. So financial freedom, honor the Lord. So financial freedom, kumbaga, yung kinakaalugod natin is sinashare natin. Pag meron tayong financial freedom, is meron tayo share natin ito. Kaalugod tayong Diyos yun. Sabi ito, financial freedom require hard work. So pag meron na tayong financial freedom, so di naman, sa mundo kasi hindi naman ito libre. Kumbaga, pag kita ka ng pera, is kinapagtabawan mo. So ito maganda kung may bibigay sa'yo. Pero bago makuha yung pera ngayon, is kinapagtabawan mo. So number 3, financial freedom is greater blessing. So, pag meron ka financial freedom is napaka-blessed na God. Kasi sa mundong ito, hindi naman natin pwedeng pabayaan ang sarili natin. So, ang Diyos ang ating sandigan, yung lalapitan, and yung sagot ng problema natin. Pero, kailangan din natin magtrabaho. So, kailangan i-share natin ito, bibigay tayo sa Panginoon. Kasi siyang Diyos is binibigyan tayo ng Diyos lagi. Kesa tayo may bibigay sa Diyos. So, ayun po para sa mga tanong meron ng response at panood. God bless you.